Yung mga DDS ngayon, kung naalala ninyo, nanawagan po ang UP na magkaroon ng kilos protesta laban sa mga kurakot sa ating bansa. Ang UP po ay hindi po sila nagprotesta laban kay Marcos. Nagprotesta po sila sa mga politikong kurakot. Ulitin ko lang ha. Ang UP or University of the Philippines, nagprotesta sila hindi po laban kay Marcos. Hindi po laban kay Marcos. Nagprotesta sila laban sa mga kurakot. So mga kababayan, sinakyan po ito ng mga DDS na mas marami pa yung viewers ko kaysa sa mga nagrally. Kita ninyo mga kababayan. Take note ang nanood sa akin ngayon, 4,600 plus. Kung i-compare ninyo sa mga DDS na ang rally ng taga-UP, sinakyan nila. Sabi nga ni Jesus Palsis, Attorney Jesus Palsi, na wag po kayong sumabay sa rally kasi ang mga DDS sinasakyan nila. Bakit? Ito po ang panawagan ni Jeffrey Celis, mga kababayan. Pinangunahan ni Jeffrey Celis ito. Wait lang mga kababayan. Hanapin natin si Jeffrey Celis. Ito po. Tama. People power ang solusyon. Tayo ang naglagay sa kanya, tayo rin ang magpapalaya sa kanya. So, sa totoo lang mga kababayan, ang pinaglalaban po ng iba't ibang grupo ay yung mga kurakot. Pero ang pinaglalaban ng mga DDS ay si Marcos. Kita ninyo? Ito explain ko sa inyo mga kababayan. Yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia, hindi mangyari sa Pilipinas yan. Bakit? Okay sana. Mangyari sana sa Pilipinas yan. Yung sinasabing ginawa ng Nepal, ginawa ng Indonesia. Kung magkasundo lahat. Paano mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at Indonesia kung ang tao ay nahati sa 3? Mahahati pa nga sa 4 Una, paano makikipagsundo ang mga DDS sa Pinklawan? Paano makikipagsundo ang mga DDS sa Pinklawan? So, ilan piraso na lang ang DDS? Mas marami pa nga yung viewers ko kaysa nag-rally doon kasama ni Silis So, hindi mangyayari na lusubin ng mga DDS ang Malacanang kay unti lang sila. Paano mangyaring lusubin ng Pinklawan ang Malacanang kung mga edukado naman sila? Kasi pag nilusob nila, sinunog nila, sinong mamuno? Si Sara? Papayag ba ang mga Pinklawan na sunugin nila ang Malacanang, patalsikin si Marcos? Sinong magiging presidente? Si Sara? Papayag ba ang Pinklawan nun? Hindi. Ngayon, ang mga loyalista. Papayag ba ang mga loyalista na sugurin ang Malacanang, patalsikin si Marcos, magiging presidente si Sara? Hindi rin. Ngayon, magiging 4 kasi may mga supporter si Vico Soto. Gagawin daw presidente. Hindi po mangyari sa Pilipinas, mga kababayan, yung inasam-asam ng mga DDS na lusubin ang Malacanang, ang Senado at Kongreso, kay unti lang sila. Tandaan ninyo, ang kakamping ayaw pumayag na matalsik si Marcos kay mapapalit si Sara. Ang mga loyalista ayaw rin pumayag na mapatalsik si Marcos kasi papalit si Sara. Asan nyo pulutin yung DDS? Ilan lang silang magprotesta dyan? Kung kayo mga kakamping, papayag ba kayo mapatalsik si Marcos? Sino papalit kay Marcos? Si Sara? Wag na! Kaya no choice. Walang mangyayari yung sinasabi ninyong protesta, sugurin nyo Malacanang. Itlog ninyo. Itlog ninyo mga DDS. Huwag nyo nang asam-asamin na magaya ninyo ang Nepal at Indonesia. Walang ganon. Bakit? Si Marcos may supporter. Ang kakamping, hindi rin yan papayag na pag natalsik si Marcos, papalit si Sara. Walang ganon. Ayaw ko magbitaw dito ng hamon. Kasi hinamon ko na yung mga DDS. Na kapag nakauwi si Digong, maggilit ako ng leeg. Putolin ko ulo ko. Ngayon, paano mangyari na gayahin ng Pilipinas ang Indonesia at Nepal? Sige nga, pakisagot. Paano mangyari yan? Kung ang mga kakamping ayaw ng kurakot,
Pero hindi naman sila papayag na patalsikin si Marcos kay si Sara ang papalit. Mas malamang galit na galit sila sa kawatan. Palit nyo si Sara. Ngayon, ang pinoproblema ng kakamping, yung mga kongresista at senador na mga kurakot. Ngayon, patalsikin nyo si Marcos, si Sara naman ang papalit. Di mas matindi. Kaya, walang ganun, mga kababayan. Huwag na kayong mangarap yung sinasabi niyo September 21. Lalabas ang iPhone 17 yan. Bumili na lang kayo iPhone. Kaya, huwag na kayong umasa dyan na gagayahin ang Nepal, gagayahin ang Indonesia. Mark my word, putulin ko leeg ko kung may mangyari. Hinamon ko na kayo mga DDS na pag makauwi si Digong, putulin ko leeg ko. Ngayon, putulin ko leeg ko kung kaya ninyong sugurin ang Malacanang dyan. Ito po yan, mga kababayan. Hindi papayag ang mga kakamping niya na susugod kayo. Baka kakamping pa unang haharang sa inyo. Patanggalin ng kakamping ang mga kongresista at senador kasi kurakot. Ang mga DDS, papatanggalin nila si Marcos kaya ipalit si Sara. Papayag ang kakamping niyan, magkakagulo. Bakit? Kung sana ang lahat ng tao sa Pilipinas nagkakasundo, hindi tayo divided into colors, mangyayari ang nangyari sa Nepal at Indonesia. Divided into 4 colors tayo Pula, pink, dilaw, at blue. So may asahan ka pa dyan? Puputulin ko leeg ko. Kung magagaya ninyo ang Nepal. At Indonesia. Alam niyo, mautak si Kent, matalino si Kent. Sabi ko nga, mag-rally kayo. Lulusubin yung Malacanang. Lulusubin yung ang Senado at Kongreso. So, pag napatalsik si Marcos, papalit si Sara. Ang dami ng pulahan at dilawan. Papayag ba ang loyalista at kakamping na si Sara ang uupo? Putang ina, walang ganun, Mars! Nanaginip ba kayong tulog? Mas marami pa nga yung viewers ko kaysa sa mga nag-rally kasama ni Siles. Ito. Pakinggan nyo, panawagan ni Siles. Matatawa kayo dito. Ito, mga kababayan. To the AFP. Ito. Gusto nilang gayahin na ang Armed Forces of the Philippines, katulad sa Indonesia, na pinoprotektahan ng mga sundalo ang mga nag-rally, ang mga nagpoprotesta. Ito po, pakinggan ninyo This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by the constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under... Sabi niya, dapat daw ang Armed Forces of the Philippines ang magiging protektor sa tao. Paano magprotekta ang Armed Forces? NPA ka nga. Sige nga, Celes, tanungin kita. Paano ka po protektahan ng Armed Forces or mga kasundaluhan kung NPA ka nga? Sige nga, tanong ko. Ngayon nananawagan ka sa Armed Forces of the Philippines na ang trabaho ng Armed Forces of the Philippines ay protektahan ang taong bayan laban sa pulis, laban sa mga kurakot. Kasi according daw sa article, sa mga code sa batas sa Pilipinas, poprotektahan daw ng Armed Forces ang taong bayan kapag nagwelga at nagrally. Sino ang poprotekta sa iyo? Ikalaban ka nga ng Armed Forces kasi rebelde ka. Kung ako Armed Forces, poprotektahan kita? Ikaw, isa ka nga sa pumatay noon. Di ba? Isa ka nga sa bumaril sa mga kabaro nila. Continue. Marcos does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder. It is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at
ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor. Yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot. Sa totoo lang, Mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan, pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali kong lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. so, patalsikin nyo si Marcos. Sinong ipapalit ninyo, si Sara? Paano dadagsa ang taong bayan sa lansangan at tutulungan kayo? Yeah? Paano dadagsa ang taong bayan at tutulungan kayo kung papatalsikin nyo si Marcos at si Sara lang din naman ang ipapalit? Putang ina, kung ako kakamping, kung ako dilawan, no. Mas manantili pa lang na hayaan ko na lang si Marcos maging presidente dyan. At mas piliin kong mag-rally at kalampagin kong Senado at Kongreso kaysa sa patalsikin namin si Marcos at si Sara ang ipapalit. Ay, Diyos ko. Di ba? Yan ang totoo. Ang kagustuhan ni Siles, tulungan sila ng Armed Forces of the Philippines para patalsikin si Marcos. Hindi sa kudita, hindi sa magulo na rally at protesta. So pag napatalsik si Marcos, sinong papalit? Si Sara? Si Sara ang vice eh. O ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, press 1 kung gusto nyo si Sara, press 2 kung hindi. Di ba? Yun ang panawagan ng mga DDS. Patalsikin si Marcos. Sino gusto nyo ipalit? Si Sara? Kahit ako kakamping, hindi ako papayag eh. Hayaan ko na lang si Marcos dyan. Kaysa naman ipapalit nyo kawatan. Anong maasahan namin dyan? Diba? Tapos sasabihin nyo, magiging successful ito kung dadagsa ang tao sa lansangan. Manood na lang ako sa YouTube. Manood na lang ako sa Facebook. Bakit? Nagtrabaho ako para mabuhay. Mag-absent ako para sasali sa inyo. Pag binato ka ng tear gas dyan, binumba ka ng water cannon, mabugbog ka pa. Di ba? Sayang lang yung sahod ko, ade. O kung sumahod ako 700, pampakain ko sa pamilya ko. Aabsenan ko, kasi sasali ako dyan, mabubugbog pa ako. Yeah? Tapos, makikisali ako para patalsikin si Marcos kasi ipapalit si Sara. Kung ako kakamping, kung ako taga-UP, hindi na ako pupunta ay. Diyos mio, Marimar. Bakit ko papagorin sarili ko mag-absent ako sa trabaho? Sasayangin ko yung 700. Yeah? Ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez, di ba ang dami-dami nyo mga DDS, bakit nangingayat kayo dyan na pasalihin nyo ang armed forces? Diba? Bakit hihikayatin nyo ang forces? Diba ang dami ninyo DDS, lusubin ninyo. Sige nga, tanong ko lang, diba ang dami ninyo, 32 million kayo? Bakit pasalihin nyo yung mga kasundaluhan? Diba ang dami nyo? Pero sa totoo lang mga kababayan, kawawa itong mga to. Mas marami pa nga yung viewers ko kaysa sa nagpuputak-putak doon. Tingnan nyo, pakita ko ha. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Tingnan nyo ha. Ito po ay post ng Facebook.
mas marami pa ang viewers ko, kaysa sa mga nagprotesta. Di ba 32 million sila? Bakit manawa, tignan mo, ang dami nila, oh. Ang dami nila. Sa totoo lang. Ang dami po nila, mga kababayan. Ayan, oh. Ang dami nila. Oh, pinuno nila yung EDSA. Oh, ayan, ang dami, oh. Oh. Tignan mo, ang dami-dami nila. Sobrang dami nga, oh. Tignan nyo. Hindi ko nga makita yung haligi, Bakit kayo manghihikayat ng mga kasundaluhan na protektahan kayo? Pag-aksayahan kayo ng oras ng mga sundalo, magpapalit nila yung sahod nila, sa mapalo pa sila ng batuta dyan, mahagisan pa sila ng tirgas. Bakit ninyo gagambalain yung mga sundalong nagtatrabaho ng ayos? Isasali nyo dyan sa mga kawalang hiyaan at kabubuhan ninyo. Tapos patalsikin nyo si Marcos. Kung ako, tanungin ko kayo. Kung ako sundalo ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo. Kung kayo ang sundalo, ako si Marcos, saan kayo susunod? Ako na nagpasahod sa inyo o kay Sara? Malamang, kay Marcos ako susunod. Bakit? Si Marcos nagpasahod sa akin, hindi si Sara. Mawalan ako ng sahod kung hindi ako susunod. Tignan nyo yung pulis. Pinahuli si Digong, ayaw niya sumunod. Di natanggal siya ngayon sa serbisyo, nawalan pa siya ng license. Anong nangyari? Anong nangyari dun sa pulis na hindi sumunod sa utos na hulihin si Digong? Minura-mura pa si Marcos. Di natanggal sa serbisyo. Tinulungan ba ni Sara? At saka ang mga kasundaluhan at kapulisan, may sariling rules po yan. Hindi po yan mga partisan. Sa madaling salita, ibig sabihin ng partisan, meron silang sinusunod na aayon sa kanilang commander-in-chief. Kapag nakita ng kasundaluhan at kapulisan na talagang garapal na si Marcos, tsaka yan gagalaw. Pero hanggat hindi nila nakita na si Marcos ay gumawa ng karumal-dumal, karimarimarim, di ba, at kagimbal-gimbal, hindi gagalaw yan. Mas kayo pa yung dadamputin ng mga pulis at sundalo dyan. Diyos ko, nanawagan pa kayo, naprotektahan kayo. Kung ako po sundalo, ba't kita po protektahan? Ikaw nga yung isa sa nakipagbakbakan sa akin sa bundok noon. Saan ako maniniwala? Sa rebelde? Imbis na tulungan ang Pangulo, ayan, ang dami nila. Di ko nga makita yung haligi. Nagkukus lang sila ng ingay dyan. Nagkukusan sila ng traffic dyan. Sobrang dami nila. Hindi ko nga makita yung haligi, so yun po yun, mga kababayan, yung aking reaction. Kita nyo? So ito po yung sunod, mga kababayan. Panghuli nating pag-uusapan.